sa 2,035,350. So ito po yung mga alaga ko natin na, for example, manok at baka na unfortunately ay sa lantanin o nakaipuran nila kasi nakagawa ko. So yun po yung when it comes to the extent of the damage, record muna natin kung sa muro rin patungkol sa agriculture ng livestock at sa yung number of houses na damage. I'm actually regarding po dito sa regulation ng isa o nila ay may ako na sa kanila kung nakakarami. So, kung ngayon ay bumibisita ang mga yung OIC officials sa mga barangay na may kasama kayo. How about po ang budget po, sir? Yung budget o yung kasi sa kasalukuyan wala pa po silang NTE o yung previously tinatawag na TIRA, Internal Revenue. Sa kasalukuyan ang mode ng pagtulong o yung budget, for example, for the SDA 8 municipalities ay subsidy galing mo sa rin ng government. Ang process na po ito. Meron na po kasi kailangan ng mga technicalities at kailangan ng official signatories para kung meron tayong ay authority to receive and disperse funds. So ongoing na po yung processing nito. We expedite para po as soon as possible ay makapag-sweldo at implement na rin po ng ibang programa ng new OIC officials. Patuloy pa rin yung kanilang pag-iikot o bibigay ng mga ayuda dahil base po sa huling datos natin. Yung pong 33 na active evacuation centers natin. Most of these are actually the special evacuations. So for example, 12 sa Pahamuli, ang active pang evacuation center natin, 14 naman sa Carayan. So it only speaks about yung pong effects ng pagbaha ay ito pong mga municipalities nito, yung extreme level. Kaya po patuloy yung pagbibigay ng assistance. Hanggang ngayon na lang po ng Bangsamoro Milo. Ano naman po ang vision ng Bangsamoro Government sa papalapit na plebiscito sa bayan Sultan Kudarat at Dapat? Yung pong gaganapin plebiscito sa bayan ng Dato Dinsensya at ang Sultan Kudarat, ang vision po natin, manalangin po talaga natin maging mapayapa ang we leave it to o ano po talaga yung gusto nilang mangyari pagdating po sa kanilang barangay in relation to the municipality. So, ang end view, ang total kailangan ng panalangin natin, sana maging mapayapa at lahat po freely makaboto sa plebiscito. Yun naman po yung lagi nating aim, no? Na ma-maximize po yung voter turnout para po talaga yung boses ng mga kababayan natin. Of course, there have been several challenges, pati na rin yung experiences natin would suggest that yung pong idea o yung vision natin ay hindi po ganun talaga yung ma-realize or ma-translate into the realities. But we are working on it at ito rin po yung isa sa mga napag-usapan during the Regional Peace and Order Council. Yung preparations to at least get close to that vision of having a free, honest, at wala pong violence na plebiscito na gagawin. Good morning, Sir Yani Agulasi po, Bandera News TV, Cotabato. My question is relating po dun sa SK and those plebiscite. Ano po yung mga specific challenge na nakikita ng Bangsamoro government kung how will you go to intervene po or mag-address po yung mga, especially po, ngayon pa lang, no, meron ng mga skirmishes na nagaganap na nire-relate dito sa plebiscite sa bayan ng Dato Dinsensya. Yung ating pong ikaw ay nakikita din sa mga challenges. Una is yung, kasi gusto natin ma-maximize natin yung voters turnout. So
So, liban po dun sa pag-provide ng safe space for the qualified voters to vote either yes or no dun sa gagawing plebiscito. Siguro isa din pong dapat natin tignan is yung ipaalam din sa ating pong mga concerned na mga voters kung ano ba yung implication yung pagboto ng yes, ano yung implication ng pagboto ng no. Para ho, they can have an informed decision. At least, whatever the result would be, basta ho kumpleto na rekado si Kana, na inform yung mga tao, malaya sila nakaboto, hindi mo sila pino-urge, hindi mo sila dininay sa kanila pong right to vote, or that would alter or that would change whatever is stated in that comment resolution. Then we will continue the preparation of the cabinet, tapos sa mga electoral office, we continue yung preparation. Kapsat, kumusta ito lang yung scholarship program sinabi sa kanila? Wala na po yung mga saaran. Ang buong pa ka or may chance pa ba yung paano naman? Marami po tayong scholarship programs in the Bangsa Moratorium City University Mindanao. For one, meron po tayo sa MBHT, yung access to higher college education. Hindi ko lang po mahugot yung exact number, but thousands of scholars na rin po yung ating pagtutulungan pagkakulo dyan. Meron din po tayo sa kabilang ministry, yung Ministry of Science and Technology, nasa 900 po. Yung po kanila currently ay tinutulungan. Yung sa MOST naman po, yung Bangsamoro Assistance to Science Education ay yung base sa base merit programs. Ito po ay specific dun sa mga college students na science and technology related po yung kanilang kurso. So meron pong binibigay na monthly stipend para po dun sa kanilang araw-araw na gastusin at hopefully makatulong na sa kanilang kurso. Yung first batch po ng itong mga scholars nito ay graduate of karamihan sa kanila graduate with honors. Kung investment natin sa kanilang future ay mukhang gana ay nakuha natin ng mga honors. Ang sistema dyan, they will have to meron pong additional na batch for approval yung budget this year at i-implement po next year. So, ang tabayanan po natin yung announcements ng MBHT, ng MOST, para po dun sa gustong mag-avail or subok na makasama dun sa qualified application. So, meron pong mga process po ng application, meron pong mga documentary requirements at yung examination po na kailangan sa nila na to determine kung ating presidente. So, to know more about this, we encourage everyone na tignan po yung official pages ng ating mga ministries at sa MBHT at saka yung ministry para ko dun sa mga announcements. Kailan po bubukas ulit yung application for Usually kasi pag may mga kabuluhan throughout ang magiging kalanganis, ang ginagawa ang evacuation centers is mga schools. So nababalang yung mga pag-aaral ng ating mga anak, mga estudyante. Meron bang nakapagpayang batas or anong gagawin ng Bangsamoro government? Say for example, particularly sa W61, wala na pong mga evacuees ko. Uli na po lahat. Wala na pong mga paprint sa mga schools at iba po pong evacuation center sa W61. Sir, ilang percent or ilang millions ba ina-allocate ng FARC if there has or there is confidential fund or intelligence fund doon sa buong block? Is it allowed also? Meron po tayong under the, for example, the local government code 5% pwede yung galat is maraming fund. So we resonate with that in the Bangsamoro in the bar, meron po tayong tinatawag na fitness funds fund. Pwede lang po siya magamit pag meron pong, say for example, declaration of civil. Ito po yung buffer fund natin na ginagamit natin in emergency crisis. But in intelligence funds, she is Minister ng Mindanao. Wala po tayong Walang intelligence funds sa mga Confidential fund. wala din. So that's doon tayo na iba. Oo. Second question po, may mga nagre-refer na ipapaabot na tama ba na isa ba yung Convergence at saka yung BJP like what happened in Suliang Assembly?
because they felt yung mga hindi nakatanggap, yung mga UPGP lang na party yun ang naka-receive. Do you have clarification for that? Kasi, or may papahabol pa ba kayo doon sa mga hindi nakatanggap doon? Sa nag-expect na malo? Yung kung I can speak on behalf, I cannot speak on behalf of the party, but I can speak on behalf of the Bangsamoro. Yung perhaps one of the considerations made was out really of logistics and practicality dahil na since nandun yung mga ministers and officers at hindi naman po lahat ng mga ministers, for example, were in the other activity. Okay? So, karamihan ng actually ay ang focus at ang main na pinunta ko talaga is yung convergence activity ng project namin. In terms of preparation, we've actually prepared, say for example, 18,000 sacks of rice. Ito po mostly from Project Tabang, important ministries such as MSSD, MAPAR, Model Mendia, and mostly from others. Meron din pong iba pang mga pinamigay na assistance, mga dignity kits, sa sleeping kits, hygiene kits. Nagkaroon din po ng turnover ng mga programa, yung ambulance for example, ng MOH to IHO, mobile clinic, yung motorized bangka, non-motorized bangka, at iba pang mga farm equipments and machineries. Nagkaroon din ng, for example, yung mole ng mga yung kabilang community employment program, nagkaroon din mo ng awarding yan, at iba pa pong mga flagship programs ng iba pa pong mga business and offices. Yung
yun as a challenge at as a picture ni Kala o saying yung gaano ka taas o gaano kalaki yung development gaps na kailangan mo natin ma-overcome para man lang maipantay natin yung atas ng pamumuhay ng mga kababayan natin dito sa bar sa ating pong mga kalapit na. But ang target po ng ating pong Pangulo is 2040, hindi ko nagkakamali, dapat single digit poverty incidence sa buong Pilipinas. So hopefully mahabol po natin yun. Although we are now 34%, tiwala po tayo na kung patuloy po tayong magsiservisyo, patuloy po tayong mag-implement ng mga responsive na programs at iba po kung mga polisiya ay baka po hindi malayo na maabot din mo natin yung single digit na poverty incidence. So I think ito isa po sa magandang indicator ng answers kung nagiging effective ba yung ating po mga programa na ginagawa. So, and that officially ends our question and answer portion for this episode of Usapang Bangsamoro. Before we officially end this episode, I would like to take this opportunity to thank our media partners as well as our Bangsamoro spokesperson. So at this juncture, let's hear a short closing message from our Bangsamoro spokesperson. Bilang pangtapos, I would like to be very brief. I'd like to thank our partners from the media, friends, and also yung po mga taga-subaybay natin in your respective media outlets and of course in our bilang panghuli, we would just like to take this opportunity to remind everyone, including ourselves of course, yung pong ika na a challenge or reminder ng ating pong Chief Minister that we are now in the last full year of the extended transition period. So yung pong yung Bangsamoro government in response to the marching order of the Chief Minister will make the most out of the opportunity to be of service to Bangsamoro people, especially during this last few chapters of the extended transition. So, na naging nakabuluan ho yung ating pong press briefing, media forum this morning, and as promised, we will try to do this regularly to keep the information flowing, to keep the correct information out there in our country for the context consumption. Again, maraming salamat po. Wabilay Tawfiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.